Kabanata 851. Ang krisis ng Zonete family. Sumagot si Tear Summers, "We are good friends, and helping out a friend in need is my duty." Walang pag-aalinlangan, sinabi ni Sofia Zonete kay Tear ang lahat ng nangyari sa kanya at sa pamilya Zonete. Natahimik si Tear matapos tumigil sa pagsasalita si Sofia. Sa wakas, sinabi niya, "So, hindi pa neresolba ang krisis ng pamilya Zonete. Sa kasamaang palad kaya?" Tumanggo si Sofia na may ekspresyon ng pagbibitiw sa kanyang mukha. "Palagi kaming nasasangkot sa negosyo ng automotive. Gayunpaman, ang pamilya ng Lo, sa tulong ng 4 na dakilang angkan, ay nagawang agawin ang merkado gamit ang walang prinsipyong mga taktika at estratehiya. Nagdulot iyon ng isang mapangwasak na dagok sa aming negosyo. After the incident in Japan, the Lo family started destructively retaliate. Kung hindi dahil kay Eric Hansen, nabangkarote na kami ngayon. At tinulungan lang niya kami dahil nakatutok siya sa akin." Hindi na nakapagsalita si Sofia. Pakiramdam niya ang kanyang buhay ay nasa isang punto ng kalungkutan. Para sa kanilang sariling mga personal na pakinabang, lubos siyang sinamantala ng kanyang pamilya, na ginamit siya ayon sa kanilang nakikitang angkop. Natuwa si Tear. Sa kasamaang palad, ang isang tao mula sa isang kilalang pamilya ay napakahigpit sa kanilang kalayaan. "Tear, dadanasan natin ang galit ng pamilya Hansen pagkatapos ng pangyayari ngayon. Natatakot ako. Huwag kang mag-alala, wala silang gagawin sa pamilya mo sa harapan ko." Tinapik ni Tear ang kanyang dibdib at siniguro kay Sofia. "At saka, nasa automotive business ang pamilya mo. Ang kumpanya ng asawa ko ay nag-iisip na pasukin ang industriya dito sa norte. Maaari kaming magtulungan pagdating ng panahon." Mukhang nagulat si Sofia. "Gusto mong pumasok sa negosyong automotive?" "Eksakto. Sigurado akong narinig mo na ang Autumn Field Group. Ito ang kumpanya ng asawa ko." Pangkat ng Autumn Field. Nanlaki ang mata ni Sofia. Ang pinakamalaking korporasyon sa timog na may pangunahing negosyo sa industriya ng fashion at nirerango sa nangungunang 30 negosyo sa bansa. "Tama ka." Tumanggo si Tear at nagpatuloy, "Pinaplano ng Autumn Field Group na magnegosyo sa Hilaga sa lalong madaling panahon, kung saan ang industriya ng automotive ang pangunahing pinagtutuunan ng pansin. Kailangan nating i-diversify ang ating mga negosyo. Napakahalaga nito dahil hindi tayo maaaring umasa lamang sa industriya ng fashion bilang ating nag-iisang breadwinner. Masisiguro ko sa iyo na ang pamilya Zonete ay magiging pinakamalaking tagagawa ng kotse dito sa Hilaga sa isang taon kung makikipagtulungan ka sa Autumn Field Group." "Tear. Salamat, Tear." Hindi talaga nakuha ni Sofia kung paano gumana si Tear, ngunit tila sa kanya na siya ay isang superhuman na kayang gawin ang lahat. Gayun din, alam niya ang tungkol sa Autumn Field Group dahil sila ay gumagawa ng mga wave sa mga headlines sa nakaraang taon. Maliban sa pagtataka, medyo nalungkot si Sofia nang marinig niyang pinag-uusapan ni Tear ang tungkol sa Autumn Field Group na kumpanya ng kanyang asawa. Ang asawa ni Tear ay lubhang kapansin-pansin, kaya't si Sofia ay nakatingin lamang sa malayo. Sa pagkakaroon pa rin niya ng pagmamahal kay Tear, nakita niyang isang nakakatawang biro ang nararamdaman niya. Napansin ni Tear ang takbo ng pag-iisip ni Sofia, ngunit alam niya kung paano gawin ang pagkakaiba sa pagitan ng isang romantikong relasyon at isang pagkakaibigan. Itinuring niya si Sofia bilang kanyang kaibigan at nakababatang kapatid na babae, imposibleng higit pa doon ang mga ito. Isa pa, sobrang loyal siya. Matapos matukoy na si Winifred Zia ang para sa kanya, hindi na niya mababago ang kanyang pinili. Matagal na nagkwentuhan sina Tear at Sofia bago umalis para kumain ng hapunan. Pagkatapos noon, humingi si Tear ng tulong ng Chasing Wind at hanggang sa paghahanap kay Isaiah Yoder sa pamamagitan ng intelligence system ng Northern Six Doors. Ang kanyang intuition ay nagsabi sa kanya na si Isaiah ay nasa Hilaga at malapit na silang magkita. Hindi pinayagan ni Tear na bumalik si Sofia sa pamilya Zonete dahil alam niyang siguradong may mangyayari kung babalik siya. Ang pinakamagandang arrangement ngayon ay para kay Sofia ay manatili sa Six Doors. Pagkatapos lamang mag-react ang pamilya Hansen ay pareho nilang malulutas ni Tear ang isyu ng pamilya Zonete. Maliban sa pagtulong kay Sofia, may ibang plano si Tear. Noon pa man ay gusto na niyang bigyan ng kalmado ang pamilya Hansen ngunit hindi siya makaisip ng magandang dahilan. Ngayon, dahil may nangyaring alitan sa pagitan nila ni Eric, alam niyang mawawala na ito sa kontrol. Kaya naman gusto niyang samantalahin ang pagkakataong ito para bigyan ang pamilya Hansen ng matinding smackdown.
Gaya ng inaasahan, walang tigil na tumunog ang cellphone ni Sofia ilang sandali lang pagkatapos niya magising kinabukasan. Si Caspian Zoneta ang nasa likod ng walang humpay na mga tawag sa telepono. The moment she picked up the call, Caspian's hysterical roars were heard coming from the other side of the line. Sofia, are you trying to destroy us? Where are you? I want you to come back now. Ang lahat ng nakatakdang mangyari ay mangyayari pa rin. Gayunpaman, hindi nababalisa si Sofia ngunit sa halip ay napakalma. Alam niyang malulutas ni Tyr ang krisis ng madali. Sa tirahan ng pamilya Zoneta, ito ay isang mainit na gulo. Pinasag ni Caspian ang kanyang telepono sa sahig ng sala nang mapuno ng kanyang mga hiyawan at dagindong ang buong bahay. Lahat ng kilalang tao ng pamilya ay naroroon na may nakasulat na takot at gulat sa kanilang mga mukha. Nakaluhod si Callum sa sahig, nanginginig na hindi mapigilan. Samantala, nakaupo sa gilid si Callahan na may masakit na ekspresyon sa mukha. Walang tigil na nanginginig ang kanang kamay na may hawak na sigarilyo. Tapos na tayo, ama, napahamak na tayo. Simula kahapon ng hapon, ang pamilya ng Lo, kasama ang iba pang mga automotive manufacturer sa Hilaga, ay nagsimulang umatake sa aming mga negosyo, na nagdulot ng malawakang pagkansela ng mga order at maraming kumpanya ang nagtatapos sa kanilang pakikipag-ugnayan sa amin. Nag-crash ang shares ng Zonete Group kaninang umaga, at agad kaming nawala ng $5 bilyong sa market value. Hindi lang iyon, dumanas din ang aming mga subsidiary ng mapanirang kompetisyon. Ang pamilya Zonete ay nasa limitasyon na dito. Ang pamilya Zonete ay nagsimulang makatanggap ng masamang balita mula sa simula ng umaga. Ang bawat isa sa kanila ay naglagay sa pamilya Zonete sa isang lumalalang sitwasyon habang sila ay naliligaw sa gilid ng pagkawasak. Galit na galit si Caspian. Pinigyan niya ng malakas na sipa si Callum sa katawan at sumigaw, anong nangyayari dito? Kahit na isang lalaki sa kanyang 70s, siya ay napakalakas pa rin habang pinabagsak niya si Callum sa lupa gamit ang sipa. Napatayo si Callum at sinabing, wala itong kinalaman sa akin, lolo. Kasalanan ni Sofia Zoneta ang lahat. Tinaktan niya ng kanyang kaibigan si Mr. Hansen at nabali ang kanyang binti. Kabanata 852. Walang aalis. Kaya gusto ni Master Hansen na sundan tayo ng pamilya Lo. Nagsimula ito kay Sofia Zonete at her friend, at walang kinalaman sa akin. Naku, hindi niya kaibigan kundi isang manliligaw na natagpuan niya sa kagubatan. Ayaw niyang pakasalan si Master Hansen at nagplano sa kanyang kasintahan na baliin ang binti ni Master Hansen. Ibinabagsak niya kaming lahat kasama niya. Nakaluhod sa sahig, itinulak ni Callum Zoneta ang sisi kay Sofia. Ilang sandali, ang bulwagan ay napuno ng galit na bulong-bulungan habang ang lahat ay tumingin sa Callahan Zoneta. Tingnan mo ang ginawa ng iyong anak, Callahan Zoneta. Kailangan ko ng paliwanag. Galit na sumigaw si Caspian Zoneta na nakatingin kay Callahan. Tumingin si Callahan sa pagbibitiw. Siguradong nasa wrong si Sofia, ngunit wala siyang magagawa para baguhin ang sitwasyon. Sa mga bagay na dumating sa yugtong ito, wala akong gustong sabihin, ama. Handa akong sagutin ang lahat ng sisihin, sabi ni Callahan. Kaya mo ba? Galit na galit si Caspian. Pinatarget tayo ngayon ng pamilya Hansen. Isa sila sa 4 na great clan ng East Province, paano natin sila lalabanan? Ang mga pagsisikap natin sa nakalipas na mga dekada ay maglalaho sa isang araw. Gusto kong bumalik si Sofia ngayon din at humingi ng tawad kay Master Hansen. At saka, may kumuha sa taong iyon na nanakit kay Master Hansen at ipinadala siya sa pamilya Hansen. Mabilis na idinagdag ni Callum, oo, kailangan ni Sofia na humingi ng tawad kay Master Hansen kahit na ang ibig sabihin noon ay gawin ito sa kama. Basta't si Master Hansen ay masaya at iniiwan kaming mag-isa. Hindi napigilan ni Callahan ang sumigaw, she is still your cousin sister, Callum, how dare you say that? She has to shoulder the blame. We can't expect Master Hansen to marry her anymore. As long as she can fulfill his needs, and he left us alone after that, I don't care what happened to her, malamig na sabi ni Callum. Ang tapang mo, galit na sigaw ni Callahan. Ngunit sa halip, isang sampal ang natanggap niya sa kanyang mukha mula kay Caspian, na nagsabing, ikaw ang matapang dito. Kahit anong mangyari, apo mo pa rin si Sofia. Wala akong apo na katulad niya. Nakulong ang mga miyembro ng pamilya sa isang malaking away nang pumasok si Sebastian Lo, na sinundan ng ilan sa kanyang mga tauhan, sa bahay. Medyo ang gulo dito no. Master Lo.
Agad na tumakbo si Callum kay Sebastian nang makita ang kanyang pasukan. Pakiusap, Master Lo, nakikiusap ako. Maawa ka sa amin. Maawa ka sa pamilya Zonete. Tumawa si Sebastian. Imposible. Naghahanap ka ng gulo, hindi ba? How dare Sofia Zonete hit Master Hansen? Pumunta ako dito ngayon para makita kung paano mawawasak ang pamilya Zonete mamaya. Nako, malapit na si Master Hansen. Sasabihin ko ito, marami siyang dinadalang lalaki. Walang makakatakas ng hindi nasaktan ngayon. Hindi. Ang mga ekspresyon ng mukha ng lahat ay biglang nagbago. Ang kahulugan sa likod ng mga salita ni Sebastian ay naintindihan ng mabuti. Maliban sa pagsira sa negosyo ng pamilya Zonete, gusto ni Eric Hansen na parusahan ang bawat miyembro ng pamilya Zonete ngayon. Nabuhay man sila, maaaring hindi ganoon kaswert ang kanilang mga paa. Pakiusap, Master Lo, maaari mo bang sabihin kay Master Hansen na wala itong kinalaman sa amin? Ang tao na iyon, si Sofia Zonete, ang nasa likod ng lahat. Dapat mong sundin ang mga responsable, tulad ni na Sofia at Callahan Zonete. Maraming tao ang nagsimulang humingi ng awa. Nang ang pamilya Zonete ay nahaharap sa isang malaking krisis, ang lahat ng mga relasyon sa pamilya ay itinapon sa labas ng bintana. Umalis ka sa harapan ko. Tinipa ni Sebastian si Callum. Tumayo ng tuwid. Walang lalabas sa kwartong ito ngayon. Isang kaguluhan ang maririnig mula sa labas ngayon dahil hindi bababa sa 7 sasakyan ang nakaparada sa harap ng pasukan sa Zonete residence. Pinuksan ang mga pinto at tumalon ang mahigit 30 lalaki na nakasuot ng itim na may hawak na armas. Nanguna si Eric Hansen na nakasaklay. Bantayan ang mga pinto, walang sino man, kahit isang langaw ay umalis sa lugar na ito. Mabilis na nasecure ng grupo ng mga lalaki ang paligid habang ang iba ay sumunod kay Eric sa loob ng bahay. Para bang isang madilim na ulap ang lumutang sa kung saan, na tinakpan ang pamilya Zonete sa kanyang anino. Pagpasok, utos ni Eric, itali mo sila. Nagkagulo ang bulwagan kung saan sinubukang tumakas ng marami sa mga Zonete. Gayunpaman, sa napakaraming tao na nagbabantay sa paligid sa labas, hindi sila nakatakas. Lahat, kasama sina Caspian at Callahan, ay mabilis na pinaluhod ng mga alipors ni Eric. Maawa ka sa amin, Master Hansen. Si Callum at ang iba ay nagsimulang magmakaawa para sa kanilang buhay. Gayunpaman, hindi sila pinabayaan ni Eric. Kumuha siya ng baseball bat sa isa niyang men at pinalo ng malakas ang ulo ni Callum. Shut up! Walang makakatakas sa galit ko ngayon. Pumutok ang mga hiyawan at iyak sa bulwagan nang ihagis ni Eric ang baseball bat sa isang tabi at umupo sa isang upuan. Nasaan ang tao na iyon, Sofia Zonete? Gusto ko siyang makita. Pabayaan mo ang pamilya ko. Mabilis na pumasok sa kwarto sina Sofia at Tyr. Dahil alam ng mga gwardya ang pagkakakilanlan ni Sofia, hindi na nila pinigilan ang mga bisita na pumasok. Agad na lumabas ang mga ugat sa noo ni Eric nang makita niya sina Sofia at Tyr. Nagulat si Sebastian sa gilid. Ikaw pala, Tyr Summers. Ikaw ang tao na nanakit kay Master Hansen. Tiningnan ni Tyr si Sebastian na may nakapikit na mga mata at may masamang tingin. Ah, andito ka rin pala, Sebastian Lo. Hindi ka ba tinuruan ng oras mo sa Japan na huwag nang magpagulo? Naalala ang pangyayari, naramdaman ni Sebastian na kumukulo ang galit sa kanyang puso. Alam niyang si Tyr ang nasa likod ng pagkasira ng kasunduan ng kanyang pamilya sa Toymoto Group, at may sama ng loob kay Tyr. Lumapit si Sebastian kay Tyr at umirap, ang agresibo mo, Tyr Summers. Huwag kang masyadong maingay sa impluensya mo. Nasa East Province tayo ngayon. How dare you offend Master Hansen? Tapos ka na. Umalaklak si Tyr at nagkibit balikat bago sinabing, bakit hindi mo isipin kung paano lutesin ang mga isyo ng iyong pamilya sa halip na gumawa ng mga ingay na parang isang aso na tumatahol dito, Sebastian Lo. Habang nagsasalita siya, tumingin si Tyr sa relo sa kanyang wrist at sinabing, sa tingin ko oras na para sa katapusan ng pamilya ng Lo. Anong sinasabi mo? Tumingin si Sebastian kay Tyr na may pagtataka. Are you kidding me? Kabanata 853. Sumuko ka ba dito? Kidding. I don't have time to joke around. Your family is truly ruined, sagot ni Tyr. Ahaha, humagalpak ng tawa si Sebastian Lo na parang narinig lang niya ang pinakamalaking biro ng taon. Paano maaaring may mangyari sa pamilya ng Lo? Akala ni Sebastian ay nagdedelusyon si Tyr.
Sa suporta ng pamilyang Hansen, ang negosyo ng pamilya ng Lo ay lumalago ng mabilis at lumaki nitong mga nakaraang taon. Ano kayang mangyayari sa kanila? Hindi, ang pamilya Zoneta ang nadurog ngayon. Biglang nagring ang phone ni Sebastian. Hello? Ano ang nangyayari, Ama? Mula sa kabilang dulo ng linya ay lumabas ang galit na boses ng ama ni Sebastian, sino ang nasaktan mo? Ang negosyo natin sa ibayong dagat ay nasa Syria habang nagsasalita tayo, at bawat kumpanyang pinagtatrabahuhan natin ay winakasan ang lahat ng pagtutulungan. Dagdag pa, ang lahat ng mga pamumuhunan na nasecure noon ay binawi din. Hindi lang yan, lahat ng local companies natin ay inagaw ng mga autoridad para sa karagdagang investigasyon. Malamang may na-offend ka dyan, sino iyon? Ano? Nawala sa isang iglap ang isip ni Sebastian. Hindi niya alam kung anong nangyari kanina. Hindi ba dapat mangyari ang lahat ng ito sa pamilya Zonete? Bakit ito naging krisis ng sarili niyang pamilya ngayon? Nagkamali ka ba, pare? Ang tinutukoy mo ay ang pamilya Zonete, tama? Akala ko ba dapat natin silang parusahan sa utos ni Master Hansen? Tanong ni Sebastian. Anong pinagsasabi mo? Tigaw ng ama ni Sebastian sa telepono. Tayo ito. Tapos na tayo. Umuwi ka ngayon, ikaw na anak. Biglang pinatay ang tawag, naiwan si Sebastian na nakatayong naguguluhan. Hindi lang siya, maging si Eric at ang iba pang pamilya Zonete ay nagulat sa biglaang pangyayari. Nang mapansin niyang mali ang mga pangyayari, hindi na tumuloy si Sebastian at nagmamadaling umalis pagkatapos ipaalam kay Eric. Bagamat naguguluhan si Eric sa nangyari sa pamilya Lo, hindi siya masyadong naabala dito. Nabulag ng galit, si Tyr ang tanging target niya para sa paghihiganti. Ibaba mo siya. Umungol si Eric nang agad na sumugod ang ilang maskuladong lalaki patungo kina Tyr at Sofia. Gayunpaman, tumawa si Tyr. Hindi ba sinabi ng tatay mo kung sino ako, Eric Hansen? Ang aking ama. Napangisi si Eric. You are not worthy of my father's presence. How dare you hit me? I want you to feel true regret today. At ikaw din, Sofia Zoneta. Gusto kitang pakasalan pero binaliwala mo ako. Ipapaalam ko sa'yo kung ano ang masama ngayong gabi. Sisirain kita, Sofia Zoneta, at ang lahat sa iyong pamilya. Lahat ay ipapakain sa mga isda. Nataranta ang lahat ng marinig ang intensyon ni Eric. Maging ang padre de pamilya na si Caspian ay patuloy na nagmamakaawa para sa kanyang buhay. Gawin mo kung ano ang gusto mo kay Sofia, wala akong issue dito. Pero please, inosente kami, please leave us alone. Tumawag si Callahan, apo mo si Sofia, ama. Tumahimik ka. Sumigaw si Caspian bago nagpatuloy, at saka, Master Hansen, si Callahan dito mismo ang ama ni Sofia. Kasalanan niya kung bakit hindi niya pinag-aral ang kanyang anak. Maaari mong gawin ang lahat ng gusto mo sa kanya. Sa kabila ng pagiging isang kilalang tao sa Hilaga, si Caspian ay isang aso ngayon, galit na nagmamakaawa para sa kanyang buhay at itinutulak ang kanyang pamilya sa kanal. Ito ay isang malungkot na tanawin upang pagmasdan. Gayunpaman, hindi pinabayaan ni Eric si Caspian at ang iba pa. Malamig niyang sinabi, ako ay isang tao ng maraming salita at sisiguraduhin kung matutupad ko ang aking pangako na papatayin ang lahat sa iyong pamilya. Itigil mo na ang usapan, oras na para pumunta. Kunin mo na sila. Agad na umalangaw-ngaw ang mga hiyawan sa gitna ng mga tao sa bulwagan. Nang makita ang reaksyon ng kanyang lolo, lubos na nadismaya si Sofia. Gayunpaman, hindi siya bababa sa kanilang antas. Lumingon siya at tumingin kay Tyr. Tyr, huwag kang mag-alala, nandito lang ako. Sa pagpitik ng mga daliri ni Tyr, isang malaking grupo ng mga lalaki na nakasuot ng itim na suit ang agad na dumagsa sa kwarto. Nanguna si Chasing Wind at Zillian. Pumaba ka. Pumaba na ang lahat. Mahigit 100 kasamahan ng Six Doors ang pumasok sa bulwagan ng may puwersa at kontrolado ang lahat sa loob ng wala pang 1 minuto. Biglang nagulat si Eric, ang kanyang mga alipors, at ang humahagulgol na mga Zoneta. 6 na pintuan. Nakilala ng ilan sa mga tao ang pagkakakilanlan ng mga lalaki at kaagad, niyanig ng balita ang buong bulwagan hanggang sa kaibuturan nito. Bakit napakaraming kasama sa Six Doors ang lumitaw dito? Ang isang malaking bilang ng mga ito ay matatagpuan sa paligid ng bahay habang pinalibutan nila ang tirahan mula sa loob at labas. Anong nangyayari? Nagulat si Eric kay Tyr. Sampal. Maririnig ang tunog ng mga buto ng kunin ni Tyr ang isang baseball bat at ibinagsak iyon sa magandang binti ni Eric. Arg!
Hinawakan ni Eric ang kanyang binti sa kanyang mga kamay at humagulgol habang gumulong-gulong sa sahig sa sakit. How? How dare you do this to me? Ako ang tagapagmana ng Hansen family. Habang si Eric ay gustong takutin ang kanyang mga kalaban sa kanyang pagkakakilanlan bilang tagapagmana ng pamilya Hansen, isang galit na boses ang maririnig mula sa labas ng bahay. Bakit? Pumasok ang nagngangalit na si Denton Hansen, ang pinuno ng pamilya Hansen. Iligtas mo ako, ama. Siya. Pinali niya ang aking paa. Ibaba mo siya, gusto ko siyang mamatay sa isang masakit na kamatayan. Sigaw ni Eric. Anong pinagsasabi mo? Sa sobrang galit ay agad na sinipa ni Denton ang kanyang anak at binugbog. Tinisikap mo bang sirain ang pamilya Hansen? Ano ang sinasabi mo, ama? Hindi pinansin ni Denton ang tanong ng anak. Sa halip, lumingon siya kay Tyr at binati siya sa pinakamagalang na paraan, patawarin mo ang anak ko, Gate Master Sommers. Hindi niya kilala kung sino ka. Gulat na gulat ang bawat tao sa kwarto. Si Caspian, Callahan, at ang iba pang bahagi ng pamilya Zonete ay nakatayong nagtataka at tumingin kay Tyr na may pagtataka sa kanilang mga mukha. Gate Master Sommers. 6 na pintuan. Ang binata, na mukhang nasa late 20s, ay talagang ang Gate Master ng Northern Six Doors. Malamig na tiningnan ni Tyr si Denton at sinabing, okay ka lang ba na baliin ko ang mga binti ng anak mo dahil binubuli niya ang kaibigan ko sa pamamagitan ng pag-abuso sa katanyagan ng pamilya Hansen. Kabanata 854. Dalawang kondisyon. I do. Hindi naglakas loob si Denton Hansen na suwayin si Tyr. Nagpatuloy si Tyr sa pagtatanong, sumasang-ayon ka bang bayaran ang pamilya Zonete dahil nakaranas sila ng malaking pagkalugi mula sa pag-atake sa kanila ng iyong anak na may malisyosong taktika? I do. I do. Wala sa nakagawian niyang ugali si Denton sa harap ni Tyr. Hindi siya nang ahas na tanggihan ang alinman sa mga kahilingan ni Tyr. Handang bayaran ng pamilyang Hansen ang pamilya Zonete ng 10 bilyong dolyar. Tumango si Tyr bilang kasiyahan. Kung mangyari ulit ito, ano ang gagawin mo? Nagmamadaling sagot ni Denton, I swear that this is the last time that happened, Gate Master. Kung ang anak kong iyon ay maglakas loob na ulitin ang kanyang mga kalokohan, papatayin ko siya. Sigurado ka ba? Tumingin si Tyr kay Denton na may misteryosong ngiti. Oo. Tumango si Denton. Umalis ka sa paningin ko. Salamat, Gate Master. Maingat na inakay ni Denton si Eric. Kasabay nito, ang bulwagan ay bumagsak sa isang kumpletong katahimikan, kahit na ang patak ng isang karayom ay maririnig ng malinaw. Ang bawat isa sa mga miyembro ng pamilya Zonete ay tumingin kay Tyr at Sofia na hindi makapaniwala. Anong nangyayari, Sofia? Tanong ni Callahan Zonete, paakyat sa kanyang anak na babae. Sabi ni Sofia, mahabang kwento po, pare, mamaya ko na po ipapaliwanag. Unang-una, naresolba na ang ating krisis at tuluyan ng nadurog ang pamilya ng Lo. Dagdag pa rito, ang Autumn Field Group ng Timog ay papasok sa merkado ng sasakyan sa Hilaga sa lalong madaling panahon. Magdadala sila ng malaking halaga ng kapital at pakikipagsapalaran mula sa Toymoto Group, na may layuning magtrabaho kasama ang pamilya Zonete. Sa isang taon sa pinakamaraming, kami ay magiging ang pinakamalaking automotive manufacturing at development na organisasyon. Natigilan ang lahat. Mabilis na inalis ni Caspian Zonete ang kanyang sarili mula sa kanyang kalungkutan at lumapit kay Sofia na may pag-asa, nagtanong, sigurado ka ba, Sofia? Siyempre, nagsasabi ako ng totoo, Lolo. Gayunpaman, may mga kondisyon. Anong kondisyon? Papayag ako hanggat pinapayagan na bumangon muli ang pamilya Zonete, sabi ni Caspian na tuwang-tuwa. Sumagot si Sofia, una, si Callum ay mapapatalsik sa ating pamilya. Pangalawa, tatalikuran mo ang lahat ng awtoridad at kapangyarihan, Lolo. Ang aking ama ang papalit sa pamilya. Ano? Nagulat si Caspian. Samantala, biglang nagbago ang ekspresyon ni Callum habang umuungal, hindi pwede ito, Sofia Zonete. Kamusta ka na? Hindi sumagot si Sofia. Titirang tumawa at sinabing, Kuya Zonete, alam mo na ngayon kung gaano ako kakayanin. Moving forward, makikita mo sa sarili mo kung nagsisinungaling si Sofia. Mayroon kang kalahating buwan para magpasya. Kung susundin mo ang kanyang mga tagubilin, maipapangako ko sa iyo na ang pamilya Zonete ay babangon upang maging isang kilalang presensya sa Hilaga. Kung tatanggi ka, ikaw ang may pananagutan sa lahat ng darating. Hindi na natili si Tyr matapos ihatid ang kanyang hatol.
Naglagay siya ng team ng mga kasama sa paligid para protektahan si Sofia habang nililinis nito ang kalat at umalis. Sa isang pinahabang magarang sasakyan, tumingin si Denton Hansen sa kanyang anak na nahimete sa matinding sakit. Tumigas ang kanyang ekspresyon at naglabasan ang mga ugat sa kanyang noo habang nakakuyom ang kanyang mga kamao. Sa tabi niya ay nakaupo ang isang medyo binata na mukhang matandang lalaki na may aura ng isang dominant fighter na nakapalibot sa kanyang katawan. Ito si Mr. Crane, ang pinakamahusay na manlalaban ng pamilya Hansen. Nakakahiya si Tyr Summers. Una, Eagleman, pagkatapos ay ang Young Master. Hindi niya tayo nakikitang magkapantay. Hindi natin siya hahayaan, Master. Sabi ni Mr. Crane. Ikinuyom ni Denton ang kanyang mga kamao at sumagot, hindi, kailangan nating pagtibayin ang ating mga sarili. Halatang darating si Tyr Summers para sa atin, ang apat na dakilang angkan. Sasalubungin niya ang kanyang wakas, ngunit hindi tayo makakaganti bago ang halalan para sa East Province Business Alliance. Napansin ko. Huminga ng malalim si Mr. Crane. Nilipulin natin si Tyr Summers pagkatapos ng halalan. Malalaman niya na hindi maaaring baliwalain ang apat na dakilang angkan. Sa wala pang kalahating buwan, sa wakas ay naunawaan na ni Caspian ang kalagayan ng kasalukuyang mga pangyayari. Si Tyr at Sofia ay hindi nagsinungaling dahil ang pamilya ng Lo ay talagang nawasak sa loob lamang ng isang araw. Hindi lamang iyon, ang Autumnfield Group ng Timog ay agad na pumasok at binili ang lahat ng mga ari-arian at negosyo ng pamilya Lo. Kinailangan lamang ng kalahating buwan upang iset up ang Autumnfield Manufacturing at patatagin ang kanilang presensya sa Hilaga. Kasabay nito, pinalawak ng Autumnfield Group ang isang sangay ng oliba sa pamilya Zoneta, na may layuning makipagtulungan sa Zoneta Group sa bagong pakikipagsapalaran ng Toymoto Group. Matapos itong makumpirma, maaari na lamang sundin ni Caspian ang kahilingan ni Sofia na paalisin si Callum at ang kanyang pamilya mula sa pamilya Zoneta. Ibinigay din niya ang kabuuan ng kanyang kapangyarihan kay Callahan, na ngayon ay mamumuno sa lahat ng bagay tungkol sa pamilya Zoneta. Pinayaran din ng pamilya Hansen ang pamilya Zoneta ng 10 bilyong dolyar ayon sa pangako at hinayaan silang mag-isa. Tunay na nalutas na ang krisis ng pamilya Zoneta. Kasabay nito, habang nangyayari ang lahat, nagbuo si Tyr ng mas maraming lakas tao sa paghahanap kay Isaiah Yoder. Sa kalaunan, natagpuan ang lalaking pinag-uusapan pagkatapos ng mahigit kalahating buwang paghahanap. Pumalik si Tyr mula sa tanghalian sa hapon at sinabihan ng balita ng Chasing Wind. Nahanap namin si Isaiah Yoder, Gate Master. Ano? Kulat na napatingin si Tyr kay Chasing Wind na hindi makapaniwala. Nahanap mo siya? Oo, nasa Drawford Province siya kasama ang pamilya Wharton. Ang pamilya Wharton ng Drawford Province. Tanong ni Tyr. Sumagot si Chasing Wind, ang pamilyang Wharton ay isang kilalang rango ng pamilya pagkatapos mismo ng pamilyang Willow, isang kilalang pamilya sa Drawford Province. Napakalakas din nila sa ibang mga rehiyon sa Hilaga, at maaaring ituring na kabilang sa nangungunang 5 super mga kilalang pamilya sa Hilaga. Madaling madaig ng pamilyang Wharton ang mga pamilyang Hansen, Hawkins, at Foster ng 4 na dakilang angkan, at katumbas ng pinakamalakas na presensya sa kanilang lahat, ang pamilyang Mills. Bukod dyan, ang padre de pamilya na si Keeman Wharton ay nagsasanay na ng martial arts mula pa noong bata pa siya. Kumbaga, ang kanyang galing sa pakikipaglaban ay masasabing kabilang sa top 10 dito sa Norte. Siya ay isang makapangyarihang manlalaban gayunpaman. Si Keeman at ang pinuno ng pamilyang Yoder, si Scott Yoder, ay matalik na magkaibigan. Ilang taon na ang nakalilipas, ang pamilya Wharton ay nasa isang krisis sa pananalapi at mabangkarote sana kung hindi dahil sa kabutihang loob ni Scott. Pinigyan niya sila ng ilang bilyong dolyar para makasabay sa bagyo. Pagkatapos noon, inayos nila ang kasal sa pagitan ng dalawang pamilya. Nagulat naman si Tyr doon. Isang kasal. Nagpatuloy ang Chasing Wind, isang kasal sa pagitan ni Isaiah Yoder at ng anak na babae ni Keeman Wharton, Hayley Wharton. Gusto nilang ayusin ang dalawang kabataang ito. Plus, both Isaiah and Hayley were already attracted to each other, so the marriage was fast set. Kung walang nangyari sa Yoder family, last year pa sila nagpakasal. Marahang tumango si Tyr. Naalala niya ang arranged marriage na sinasabi sa kanya ni Isaiah. Akala niya biro lang iyon pero totoo pala. Kabanata 855. Ang pamilya Wharton ang lalawigan ng Drawford. So, si Isaiah ay nagtatago sa Wharton sa loob ng nakaraang 2 taon.
Tanong ni Tyr. Umiling si Chasing Wind. Nakatakas siya sa bansa at kakabalik lang na hindi pa nagtagal. Years ago, isa-isang tumalon ang mga miyembro ng pamilya Yoder mula sa gusali para i-distract ang apat na Great Clan para makaligtas si Isaiah, ang nag-iisang survivor sa massacre. Hindi siya nang ahas na bumalik kung sakaling naghihintay sa kanya ang apat na dakilang angkan. Ngayong tumahimik na ang mga pangyayari, sa wakas ay bumalik siya sa pamilya Wharton. Marahil ay gusto niyang pakasalan si Hayley Wharton at ipaghiganti ang kanyang pamilya gamit ang impluwensya at kapangyarihan ng pamilya Wharton. Tumango si Tyr at sinabing, ihanda mo na ang mga sasakyan, pupunta tayo ngayon sa pamilya Wharton. Oo, Ginoo. Hindi napigilan ni Tyr ang kanyang pananabik matapos malaman ang kinaroroonan ni Isaias. Mabilis niyang tinawagan si Sofia Zoneta, at hindi nagtagal, pareho silang nagtungo sa kinaroroonan ni Isaiah. Sa kanilang pagpunta doon, hindi na napigilan ni Sofia ang kanyang pananabik at tinanong si Tyr, nasaan si Isaiah? Matapos malutas ang krisis ng kanyang pamilya, si Sofia ay mukhang isang nagbagong tao at mas maliwanag na ngayon. Nalaman niyang sa wakas ay natagpuan na ni Tyr ang kasalukuyang lokasyon ni Isaiah. Ang pamilya Wharton ng Drawford Province. Sagot ni Tyr. Tama ang Chasing Wind sa kanyang intel dahil kasama nga ni Isaiah ang pamilya Wharton sa Drawford Province. Kung hindi dahil sa massacre ng kanyang pamilya, nakatakdang sakupin niya ang kabuuan ng negosyo ng pamilya Yoder. Kung bibigyan siya ng pagkakataon, siya ay magiging isang mahusay na negosyante. Sa kasamaang palad, ang buhay ay nagtrabaho sa mahiwagang paraan. Upang protektahan ang kanilang nag-iisang tagapagmana, ang mga miyembro ng kanyang pamilya ay namatay sa pamamagitan ng pagtalon sa mga gusali. Ang lahat ng iyon ay para lamang makaabala sa apat na dakilang angkan na sapat na para ipadala si Isaiah sa ibang bansa. Sa nakalipas na 2 taon, nabuhay siya ng takot at pagkabalisa sa ibang bansa. Kung hindi dahil sa patuloy na pag-iingay ni Hayley Wharton, hindi siya babalik. Sa bulwagan ng tirahan ng pamilya Wharton ay nakaupo ang isang matipuno at matipuno ngunit dominanteng lalaki. Siya si Keeman Wharton, ang pinuno ng pamilya Wharton at isang manlalaban na nirerango sa nangungunang 10 sa Hilaga. Sa tabi niya ay nakatayo ang isang napakakakit-akit na babae na may magagandang tampok sa mukha. Siya si Hayley Wharton, anak ni Keeman, at maaaring ituring na kasintahang babae ni Isaiah. Si Isaiah ay bumalik 1 buwan na ang nakalipas ngunit hindi na nagpakita ng kanyang sarili mula nang tumuntong siya sa bansa. Nang ma-auction ng Emerald Garden, tahimik siyang sumulpot at nagnakaw ng tingin sa malayo. Habang itinatago ang sarili, nakipag-ugnayan si Isaiah kay Hayley sa mga sumunod na linggo. Sa kalaunan, pumunta siya sa pamilya Wharton, sa ilalim ng patuloy na paghihimok ni Hayley. Gusto niyang gamitin ang impluwensya at kapangyarihan ng pamilya Wharton para labanan ang apat na dakilang angkan at ipaghiganti ang kanyang pamilya. Sa pagpasok sa tirahan ng pamilya Wharton, sina Isaiah at Hayley ay patuloy na naaabot ng isa't isa. Lumaki silang may magandang relasyon, at kasama ng kanilang pagmamahal sa isa't isa, sila ay itinuturing na isang tugma na ginawa sa langit. Dagdag pa, sa paggugol ni Isaiah sa nakalipas na 2 taon sa ibang bansa, makatuwirang idikit ni Hayley ang sarili sa kanyang tabi pagkatapos na maghiwalay ng napakatagal na panahon. Si Isaiah naman, bilib na bilib siya sa nobya. Maliban sa paghihiganti sa kanyang pamilya sa tulong ng pamilya Wharton, ang iba pang dahilan ng kanyang pagbabalik ay upang mapunan ang kasal ni Hayley. All these years abroad? Siguradong marami kang pinaghirapan, Isaiah, ani Keeman. Nang makita ang kasalukuyang kalagayan ni Isaiah, na wala sa kanyang unang pagtitiwala at optimismo, hindi naiwasang malungkot si Keeman. Magiliw na tiningnan ni Hayley ang mga mata ni Isaiah at marahang itinakip ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamay bago sinabing, siguro nahihirapan ka, Isaiah. Umiling si Isaiah. Kahit na hindi nagsasalita, ang kanyang mga mata ay nagkanulo sa kanyang pait at sama ng loob. Lumingon siya at tumingin kay Keeman. Tito Keeman, pinagtaksilan at minassacre ang pamilya ko 2 years ago. Tulungan mo po kami. Agad na lumuhad si Isaiah. Nagmamadaling tinulungan ni Keeman si Isaiah na makatayo. Hindi mo kailangang gawin ito. Iniligtas ng iyong ama ang aking pamilya mula sa pagkasira. Kung hindi dahil sa kanyang pagkabukas palad, ang pamilya Wharton ay hindi na nabubuhay. Hinding-hindi natin makakalimutan ang kanyang ginawa para sa atin. Huwag kang mag-alala, ako, Keeman Wharton, babawiin ko ang nawala para sa iyo at sa iyong pamilya.
Puno ng emosyon ang mukha ni Kiman, at kitang-kita sa kanyang ekspresyon na galit siya. Nagpatuloy siya, sino ang mag-aakala na ang buhay ay maglalaro ng napakalupit na panlilinlang kay Brother Scott. Nang patayin ng 4 na dakilang angkan ang lahat sa iyong pamilya, gusto kong dalhin ang aking mga tao sa East Province para ipaghiganti ang pagkamatay ni Brother Scott. Gayunpaman, napakaraming bagay ang ginagawa, at sa isyu ng aking pagkakakilanlan, hindi ko magawa ito. Ngayong nagbalik ka, Isaiah, oras na para sirain ko ang 4 na dakilang angkan at maghaiganti sa mga namatay mong miyembro ng pamilya. Napaluha si Isaiah sa pasasalamat at sinabing, hindi ko alam kung paano ko masusuklian ang iyong kabutihan, Tio Kiman. Mabilis na sumingit si Hailey, hindi mo dapat sabihin iyan, Isaiah, ito ang dapat nating gawin. Malapit na tayong maging isang pamilya, hindi ba? Tumanggo si Isaiah. Pumalik ako ngayon para tuparin ang marriage arrangement namin ni Hale. I wonder what you think about it, Uncle Kiman. Hahaha. Isang malakas na tawa ang pinakawala ni Kiman. Your marriage with Hale was arranged years ago, natural, hindi ako tatanggi. How about this? Ikakasal ka kay Hale pagkatapos nating sirain ang 4 na dakilang angkan at ipaghiganti ang pamilya mo. Yumuko si Isaiah bilang pasasalamat. Maraming salamat, Tio Kiman. Ngumiti si Kiman at tumanggo. Kung hindi dahil sa tatay mo, wala ako sa kinatatayuan ko ngayon. Ikaw na ngayon ang nag-iisang survivor ng pamilya mo at natural, ituturing kitang sariling anak. Lumipas na ang mga patay, hindi mo na dapat pag-isipan pa ng sobra. Naiintindihan ko. Okay, I shouldn't disturb your time with Hale. Well, off I go as the third wheel here. Pagkaalis ni Kiman, nagtama ang mga mata ni Isaiah at Hailey bago niya ibinaon ang ulo sa dibdib ng nobyo. Nagtayo kami kamakailan ng lotus pond sa aming likod bahay, bakit hindi tayo pumunta doon, Isaiah? Mungkahi ni Hailey. Tara na. Hawak ang kamay ng isa't isa, naglakad-lakad sila at nakarating sa pond sa likod ng tirahan ng pamilya Wharton. Ang mga lotus ay namumulaklak habang ang mag-asawa ay magkalapit sa isa't isa sa pavilion sa tabi ng lawa, tinitingnan ang magagandang bulaklak at ang mga swans na lumalangoy sa malapit. Kabanata 856. Ang bagay. Huwag kang mag-alala, Isaiah. Ipaghihiganti ng tatay ko si Tito Scott at ang pamilya mo. Tatakot na baka mahulog muli sa pagkalugmok si Isaiah, nagpatuloy si Hailey, kapag nangyari iyon, ikakasal na tayo at magkakaroon ng maraming anak. Gusto kong makipaglaro sa kanila. Naaliw, sinabi ni Isaiah, bakit mo nakikita ang iyong mga anak bilang mga laruan, babae? Iminulat ni Hailey ang kanyang mga mata ng may pagka-inosente. Diba totoo iyon? Ang cute lang nila. Sa kasamaang palad, hindi na makikita ng ating mga anak ang kanilang mga lolo't lola. Biglang nahulog si Isaiah sa tahimik na katahimikan. Napagtanto na nagkamali siya sa pagsasalita, nagmadaling nagpaliwanag si Hailey, huwag kang masyadong mag-isip, Isaiah. Ay, hindi ko sinasadya. Ayos lang. Hinailan ni Isaiah si Hailey sa kanyang mga bisig at nagpakawala ng mahabang buntong hininga. Sa tingin ko, hindi ito isang isyo para sa amin dahil maaari mong palaging ibigay sa aming mga anak ang mga bagay na ibinigay sa iyo ni Uncle Scott. Makakatulong iyon. Tumingin si Hailey kay Isaiah at nagtanong, may iniwan ba si Tio Scott para sa iyo, Isaiah? Umiling si Isaiah at sinabi sa tonong nagbitiw, noong namatay ang aking ama, wala siyang ibinigay sa akin. Ah, sayang, hindi ko akalain na makikita pa ng mga anak natin ang mga litrato ng kanilang lolo't lola. Naguguluhan, nagtanong si Hailey, bakit hindi? Nag-iisang anak ka lang ni Uncle Scott. May mga ilang warning signs bago ang massacre sa pamilya Yoder, naghahanda na sana siya. Nakaramdam ng pagkalito si Isaiah. Anong ibig mong sabihin, Hale? Wala naman, small talk lang. Habang nagsasalita siya, muling ibinaon ni Hailey ang kanyang ulo sa dibdib ni Isaiah. Ang mag-asawa ay nagtagal ng magkasama hanggang sa iminungkahi ni Hailey na magsagwan sila ng bangka patungo sa gitna ng lawa. Pumayag si Isaiah at pumunta siya para kunin ang maliit na bangkang kahoy. Tumunog ang cellphone ni Hailey ng mga sandaling iyon. Si Kiman ang tumatawag. So, tanong ni Kiman. Tinanong ko, wala naman. Biglang naging masama ang boses ni Kiman habang sinabing, impossible. 3 taon na ang nakakaraan, hinabol ni Luke Mills at ng kanyang mga tao ang pamilya Yoder hindi lang para sa kanilang kayamanan.
Ang pinakagusto ni Luke ay ang armor dagger ng pamilya Yoder. Sa narinig ko, ang punyal ay hindi nahulog sa mga kamay ni Luke sa huli, ibig sabihin ay naalis na ito ni Scott Yoder. Dahil si Isaiah ang nag-iisang anak ni Scott, ang armor dagger ay kailangang nasa kanya. Bakit hindi mo tanungin muli? Itatakda ko ang mga bagay-bagay dito. Oo, ama. Pagkababa ng tawag, agad na tumakbo si Hailey patungo sa maliit na bangka. Pagdating sa gitna ng lawa, muling nagtanong si Hailey, sigurado ka bang walang iniwan si Tio Scott para sa iyo bago ka tumakas, Isaiah? Umiling si Isaiah. No. What is with you, Hale? Bakit ganyan ang tanong mo sa akin? Wala naman. Umiling si Hailey at nag-isip, sa tingin ko lang, sayang. Kung magkakaroon tayo ng mga anak sa hinaharap, ano ang dapat nating gawin kapag sinabi nilang nami-miss nila ang kanilang mga lolo't lola? Ang ekspresyon ni Isaiah ay naging matinding kapaitan. Out of the blue, the supposedly loving couple suddenly felt a sense of awkwardness creeping in. Lumubog na ang araw at nag-iwan ng kaunting takip silim bago ang dilim. Sa kabilang panig ng residence, isang tunog ang sumabog sa training arena. Panaghoy iyon ni Kiman. Ang panaghoy ay dumaan sa malalayong distansya, maging sina Isaiah at Hailey, na nasa tabi ng lawa, ay malinaw na naririnig ito. Parehong nagulat ang dalawa sa pagkunot ni Isaiah ng kanyang mga kilay sa malalim na pagsimangot. Anong nangyayari? Sabi ni Hailey na namutla ang mukha, pero na sa training arena dali, may nangyari sa tatay ko. Nagsimula silang makaramdam ng pagkabalisa. Mabilis na sumagwan sa bangka pabalik sa dalampasigan, hinawakan ni Isaiah ang kamay ni Hailey at tumakbo patungo sa arena ng mabilis hanggat kaya niya. Pagdating nila, nakita nila ang marami sa mga warden sa paligid, habang si Kiman ay nakatayo sa gitna ng arena na pawis at parang mapotla na parang papel. Nakaramdam siya ng matinding kirot sa kanyang puso at nagluwa ng isang bibig ng dugo. Sir! Nag-aalala ang mga tao at mabilis na pumunta kay Kiman. Gayunpaman, ikinawi niya ang kanyang kamay at sinabing, okay lang ako. Manahimik kayong lahat. Nagkatinginan ang mga tao sa karamihan ng pagkalito. Nang makita ang kasalukuyang kalagayan ni Kiman, labis silang nag-alala. Gayunpaman, hindi maaaring suwiin ang utos ng ulo ng pamilya, kaya maingat silang umalis sa arena. Makalipas ang ilang minuto, sa wakas ay dumating na sina Isaiah at Hailey, tumakbo ng mabilis hanggat kaya nila. Laking gulat nila nang makita si Kiman sa kanyang kalagayan ngayon. Ano ang nangyari sa iyo, ama? Tanong ni Hailey. Huminga ng malalim si Kiman at pinagpatuloy ang kanyang paghinga. Tila mas nakaramdam siya ng ginhawa pagkatapos noon. Tinulungang tumayo ni na Isaiah at Hailey, sinabi ni Kiman, ayos lang ako. Medyo naging pabaya ako sa aking paghinga nang nagmamadali akong mag-practice ng aking mga diskarte sa pakikipaglaban. Magiging maayos din ako pagkatapos ng ilang pahinga. Mabilis na sinabi ni Isaiah, bagaman hindi ako nagsasanay ng martial arts, Tio Kiman, ngunit narinig ko na ang pasensya ay susi. Hindi mo dapat ipilit ang iyong sarili ng husto, kung hindi, magkakaroon ng mga problema. Napabuntong hininga si Kiman. Wala kaming pagpipilian, Isaiah. Ang manlalaban na dating nagtatrabaho para sa iyong pamilya, si Luke Mills, ay isa sa pinakamalakas doon. Siya ang magiging pinakamahirap nating kalaban na haharapin sa lahat ng apat na dakilang angkan. May hawak na longsword, tiyak na siya ay isang napakalakas at dominanteng karakter. Wala akong kumpiyansa na kaya kong manalo, kaya kailangan kong mag-train pa bago ang laban. Lahat ng ito para ipaghiganti ang pamilya Yoder. Labis na naantig si Isaiah sa sinabi ni Kiman at agad na napaluhod. Kasabay ng pag-agos ng kanyang mga luha, sinabi niya, maraming salamat, Tio Kiman. Tumayo ka na. Tinulungan ni Kiman si Isaiah na tumayo at sinabing may pinanibik, kung nariyan pa lang ang bagay ng iyong ama, sana ay. Tila isang casual na pagbanggit mula kay Kiman, na mabilis na pinigilan ang kanyang sarili na tapusin ang kanyang pangungusap ay natarante si Isaiah at nagtanong, ano itong bagay na sinasabi mo, Tio Kiman? Hindi, ayos lang. Kiman waved his hand dismissively. Spend more time with Hale ngayong nakabalik ka na. Para sa pamilya mo, sisiguraduhin kong maghayganti, huwag kang mag-alala. Nagpasalamat muli si Isaiah. Matapos masiguradong okay na si Kiman ay umalis na siya sa arena kasama si Hailey. Pakiramdam ko, may gustong sabihin sa akin si Uncle Kiman, ano nga ba ang kinukuha niya, Hale? At ikaw naman, paulit-ulit mo akong tinatanong tungkol sa isang bagay, ano yon?
Kabanata 857. Love Affair. Sumagot si Hailey Wharton, Isaiah, dahil hindi mo alam ang tungkol dito, huwag na nating pag-usapan pa. Hindi, dapat, sabi ni Isaiah na may determinadong ekspresyon. Hale, kailangan mong sabihin sa akin ito ng maayos. Kung hindi, hindi ko alam kung makakatulong ako o hindi. Then, sige. Nagpatuloy si Hailey, nagsalita ang aking ama tungkol sa isang punyal na tinatawag na armor dagger o isang bagay. Armor. Natigilan si Isaiah. Ang sinasabi mo ba ay ang punyal na ginamit ng tatay ko sa pag-ukit ng kahoy? Oo. Tumanggo si Hailey. Ang sabi-sabi ay ang dagger ay isang magic weapon, ito ay hindi magagapi at pumuputol ng bakal na parang putik. Ito ay binigay kay Uncle Yoder ng nagkataon, ng ilang respetado at mahusay na master sa pag-ukit ng kahoy. Ang bagay na iyon ay itinuturing na isang mahiwagang sandata para sa mga martial practitioner, maaari nitong mapataas ang lakas ng pakikipaglaban ng isang tao ng lubos. Gayunpaman, hindi gusto ni Uncle Yoder ang martial sining, kaya ginamit niya ito sa pag-ukit ng kahoy. May mga chismis pa nga na hinanap ni Luke Mills ang iyong ama para kunin ang punyal, ngunit tinanggihan siya. Pagkatapos ay nakipagtulungan siya sa 4 na dakilang angkan upang sirain ang iyong pamilya para lamang mahanap ang punyal na iyon. Pagkatapos ay hinawakan ni Hailey ang mga kamay ni Isaiah at idinagdag, Isaiah, ang sabi ng tatay ko na si Luke, na Samira sa pamilya mo, ay makapangyarihan. Kahit ang tatay ko ay hindi niya maaga. May kasama ang armor dagger. Isaiah, naiintindihan mo ba ang sinasabi ko? Natahimik si Isaiah ng ilang sandali bago tuluyang nagsalita na may mapait na ekspresyon sa mukha, Hale, if my dad had passed me that item, I would definitely bring it out right now. Pero, wala talaga. Napatitig si Hailey kay Isaiah. Parang may sasabihin pa siya. Gayunpaman, sa huli, hindi na siya nag-usisa pa. Kung wala ka, ayos lang. Rest assured, Isaiah, ipaghihiganti talaga ng tatay ko ang pamilya Yoder para sa iyo. Malakas na tumango si Isaiah. Gusto mo pa bang pumunta sa Lotus Pond? Umiling si Hailey. Gabi na, at hindi ka pa nakakapagpahinga nitong mga ilang araw. Naghanda na kami ng kwarto para sa'yo. Bakit hindi ka na magpahinga? Tumigil sandali si Isaiah, pagkatapos ay sumang-ayon, sige. Hinawakan ni Hailey ang mga kamay ni Isaiah. Magpahinga ka ng mabuti. Pagsapit ng gabi, nagdilim ang langit. Kahit na naligo na si Isaiah ay hindi makatulog at pabalibag-baliktaran sa kama. Alam niya na ang kanyang ama ay nagtataglay ng armor dagger, na paglaruan pa ito ni Isaiah noon. Matalas ito, napakatalim na sa tingin niya ay ramdam na ramdam niya ang talas. Alam din niyang labis na inaalagaan ng kanyang ama ang punyal na ito. Nang kunin ni Isaiah ang punyal para laruin ito, pinagalitan siya ng kanyang ama. Kung nasa kamay niya ito, halatang inilabas niya iyon. Gayunpaman, wala na siyang natitira, ang tanging magagawa niya ay umasa sa kanyang magiging biyenan. Kung matutulungan siya ni Kieman Wharton na ipaghiganti ang pamilya Yoder, hindi na hihilingin pa ni Isaiah. Gayunpaman, wala talaga siyang punyal. Tama, yung box. Sa biglang pag-iisip na iyon, agad na tumalon si Isaiah mula sa kama. Nang masira ang pamilya Yoder, binigyan siya ng kanyang ama ng isang kahon at sinabi sa kanya na buksan ito pagkatapos na ligtas ang lahat. Noong panahong iyon, tense ang sitwasyon, kaya walang oras si Isaiah na dalhin ang kahon at sa halip ay iniwan ito sa Emerald Garden. Pinalak niyang kunin ito pagbalik niya. Maaaring nasa kahon ang armor dagger. Tama, dapat doon sa loob. Kayamanan iyon ni ama, tiyak na ipinasa niya iyon sa akin. Hindi napigilan ni Isaiah na pumunta agad para hanapin si Hailey. Gayunpaman, pagdating niya sa pavilion ng Lotus Pond, natigilan siya. Sa pavilion sa Lotus Pond, may magkasintahang nag-iibigan. The atmosphere was feisty. Ang guy ay isang matangkad at gwapong binata, habang ang babae ay si Hailey. Walang makapaglalarawan sa nararamdaman ni Isaiah sa mga sandaling ito, pakiramdam niya ay parang nananaginip siya. Hindi niya akalain na ang kanyang childhood sweetheart ay magkakaroon ng relasyon sa ibang lalaki sa pavilion. Kanina lang niya sinabi sa kanya na gusto niya itong pakasalan at ipanganak ang kanyang anak. Paanong ang mismong babaeng iyon ay mabilis na nagpasya na makipagrelasyon sa isa pang tanong? Sa sandaling ito, natigilan si Isaiah. Namutla ang mukha niya. Habang pinagmamasdan niya ang dalawang figure sa pavilion, pakiramdam niya ay parang gumuho ang kanyang mundo.
Pagkatapos ng sandali ng pag-iibigan ng dalawa, sumandal si Hailey sa yakap ng Guy. Hale, nagawa mo bang tulungan si Master na tanungin ang taong iyon tungkol sa lokasyon ng Ormer Dagger? Tanong nung Guy. Agad na lumitaw ang isang tusong ekspresyon sa mukha ni Hailey. Sabi ng walang kwentang basurang iyon ay walang iniwan si Scott para sa kanya. Hindi ko alam kung nag-iingat siya sa akin o wala talaga siya. Natahimik sandali ang Guy, pagkatapos ay nagsabi, kapareho niya ang dugo ni Scott. Hindi pa nahahanap ni Locke ang punyal, kaya dapat nasa kamay ng basurang iyon. Hale, maghintay ka na lang ng ilang araw. Naniniwala ako na maya-maya, aalisin na ng basurahan ang punyal. Pagpasensyahan mo na. Tumango si Hailey. I understand. It's just that doing stuff with that trash disgusts me. He's nothing but trash, yet wants to touch me. Muling niyakap ng lalaki si Hailey at idinagdag, naghihirap ka nitong ilang araw. Kapag binigay niya sa akin ang punyal, ako mismo ang maghahiwa ng laman niya at ipapakain sa mga aso, deklara ni Hailey. Hehe, tutulungan kitang balatan siya. Okay. Natawa naman si Hailey. That piece of trash, he thinks that he can marry me. Nakakatuwa, tignan niya muna sarili niya. Hale, akin ka na. Puputulin ko ang mga kamay niya na humawak sa iyo nitong mga nakaraang araw. O sige, hindi ka ba natatakot na mahuli niya tayong magkikita ng private dito? Natawa naman si Hailey. Dapat tulog na siya, imposibleng pumunta siya dito. Kung pupunta talaga siya dito ngayon, puputulan ko agad. Hindi masyadong malayo sa kanila si Isaiah, ngunit dahil may pader sa pagitan nila, hindi nila napansin na nandoon siya. Gayunpaman, narinig ni Isaiah ang lahat ng kanilang sinabi. Kabanata 858. Pinakamiserable at trahedya. Bawat salita na lumalabas sa bibig ni Hailey ay nakakakondena. Hailey, bakit mo ginawa sa akin ito? Was everything a lie? Pulong ni Isaiah sa sarili. Gusto niyang kausapin si Kiman tungkol dito, ngunit mabilis na kumalma. Bakit hindi alam ni Kiman ang tungkol dito? Tiyak na alam niya, dahil ang lahat ng ito ay pinlano ng pamilya Wharton. Plano na nilang linlangan siya sa simula pa lang. Laging Ormer Dagger ang pakay ni Kiman, kaya syempre sasamantalahin niya ang nararamdaman ni Isaiah para kay Hailey at linlangan siya nito. Kahit na kay Isaiah ang punyal, kapag naipasan niya ito kay Kiman, agad siyang papatayin at ililibing. Napakalupit. Napabuntong hininga, naikuyom ni Isaiah ang kanyang mga kamao ng mahigpit. Parang sinaksak ang puso niya. Habang dahan-dahan siyang tumalikod, nagsimula siyang mag-isip tungkol sa pag-iwas sa pamilya Wharton. Gayunpaman, nang malapit na siyang umalis, nakaramdam siya ng lamig sa kanyang gulugod. Isaiah, bakit ka nandito? Ang boses na iyon ay kay Hailey. Nang marinig iyon, nalaglag ang puso ni Isaiah. Mabilis siyang lumingon, at nakita niyang parehong si Hailey at ang lalaking nakasama niya sa pavilion ay biglang sumulpat sa likuran niya. Nako, wala lang. Hindi ako makatulog kaya lumabas ako para mamasyal, sabi ni Isaiah na ikinatakot. Then, narinig mo ba ang sinabi namin? Tanong ni Hailey. Napailing si Isaiah sa gulat. Wala, kalalabas ko lang. Tama, Hale, anong ginagawa niyo dito at sino ito? Hindi na hinintay na ipakilala siya ni Hailey, agad na nagsalita ang binata, my name's Lucian Flavius. Ako ang panganay na anak ng pamilya Flavius, at the same time, isa akong disipulo ni Kiman, ang ama ni Hale. Oh, hello, Kuya Lucian. Mabilis na ikinaway ni Isaiah ang kanyang mga kamay. Mukhang gabi na, matutulog na ako. Magpahinga na rin guys. Sa sandaling lumingon si Isaiah, nanginginig ang kanyang mukha at ang kanyang mga mata ay pulang dugo na. Gusto niyang paghiwalayin ang dalawang ngunit wala siyang kapangyarihan, isa lamang siyang mahinang iskolar. Kinailangan ni Isaiah na umalis sa pamilya Wharton sa lalong madaling panahon dahil hindi niya alam kung kailan biglang magbago ang saloobin ni Hailey at ng iba pa sa kanya. Tinubukan ni Isaiah ang lahat upang takpan ang kanyang ekspresyon at mabilis na umalis. Gayunpaman, bago pa man siya makalakad ng dalawang hakbang, si Lucian, na nasa likuran niya, ay naglakad pasulong at binigyan siya ng isang malakas na sipa sa likuran. Dahil si Lucian ay isang malakas na manlalaban, ang kanyang sipa ay nagpalipad kay Isaiah at siya ay dumapo sa kanyang mukha ng mabigat. Isaiah, bakit ka pa umaarte? Alam kong simula pa lang nandito ka na. Dahil ganito ang kaso, hindi na natin kailangan pang kumilos. Truth be told, Hale was already my woman to begin with.
Who do you think you are? You think you are still the young master of the Yoder family. Craving something out of your league, you want to steal my babae. Napalingon si Isaiah, ang kanyang ekspresyon ay mabangis ngunit puno rin ng kawalan ng pag-asa. Hindi siya tumingin kay Lucian, bagkus ay itinoon niya ang tingin kay Hailey at nagtanong, bakit mo ginawa ito sa akin? Mukhang alam mo na ang lahat. Sagot ni Hailey. Napatigil ang kanyang pagkilos at isiwalat ang kanyang tunay na pagkatao, lumapit siya kay Isaiah at sinampal ito ng malakas sa mukha. Isaiah, dahil alam mo na, hindi ko na kailangan pang kumilos sa harap mo. Akala mo ba talaga papakasalan kita, lalo na sa kalagayan mo ngayon? Gusto mo pang tumulong ang tatay ko sa paghihiganti sa pamilya Yoder mo, nananaginip ka siguro. Nung hinawakan mo ang kamay ko kaninang hapon, gusto kitang tadtere na parang baboy. Habang nagsasalita siya, mas lalong nagalit si Hailey. Muli niyang sinampal si Isaiah. Sabihin mo sa akin dali, saan itinago ng iyong ama ang armor dagger? Hindi mailarawan ni Isaiah ang nararamdaman sa kanyang puso, para siyang nananaginip. Pinagdaraanan niya ang pinakamalungkot na sandali ng kanyang buhay. Malamang na si Isaiah ay isang masama na samire sa mundo sa kanyang nakaraang buhay, kaya naman ngayon ay labis siyang nagdurusa. Una, ang kanyang buong pamilya ay pinatay at siya ay naiwang gumala-gala sa bansang mag-isa, hindi man lang nangangahas na bumalik para sa alaala. Hindi naging madali para sa kanya ang pagbabalik, ngunit sa sandaling bumalik siya, pinagtaksilan siya ng taong pinakamamahal niya. Hindi mailarawan ang kanyang sakit. Wala akong alam tungkol sa armor dagger, at kahit na mayroon ako nito, hinding-hindi ko ito ibibigay sa iyo, sabi ni Isaiah. Pak! Tinampal ulit ni Hailey si Isaiah. Sa pagkakataong ito, nagawa siyang itapon ng sampal niya ilang metro ang layo. Gayunpaman, ang sakit sa kanyang puso ay higit na mas malaki kaysa sa pisikal na sakit na kanyang natanggap. Si Isaiah ay tuluyan ng nalulunod sa kawalan ng pag-asa. Maya-maya lang ay narinig mula sa malayo ang boses ni Kiman, Hailey, anong ginagawa mo? Nang makita niyang sinampal ni Hailey si Isaiah ay kumunat ang noo niya. Isaiah, tumayo ka dali. Minsan ang anak ko ay walang alam at mayabang, huwag mong isapuso ito. Gayunpaman, itinulak ni Isaiah si Kiman habang pasuray-suray siyang tumayo at tinitigan ang matandang lalaki na may galit. Kiman, stop acting. Habang nagdidilim ang ekspresyon ni Kiman, sumigaw si Lucian, Maestro, hindi na kailangan pang kumilos. Nalaman ng basurang ito. Paano? Bakit? Galit na tumalikod si Kiman at sinampal pareho sina Lucian at Hailey. I told you not to show here. Bakit kayo pumunta dito? Dad, dahil nakita na tayo ng basurahan, walang kwenta ang pag-alitan si Lucian. Tinakpin ni Hailey ang mukha niya, puno siya ng galit. Dahil na-expose na sila, hindi na kinailangan ni Kiman na magpanggap na mabait. Muli niyang tiningnan si Isaiah, ngunit sa pagkakataong ito ay nanlamig siya. Isaiah, dahil may kasaysayan kami ng tatay mo, ililigtas ko ang buhay mo kung bibigyan mo ako ng armor dagger. Haha. Ha. Tumawa ng malakas at nakakaawa si Isaiah. Gaya nga ng kasabihan, ang tao ang may pinakamasamang puso. Ang pamilya Wharton ay isang magandang halimbawa nito. Sa sandaling iyon, nawala ang lahat ng pagmamahal ni Isaiah. Sa ngayon, hindi man lang siya natatakot sa kamatayan, kaya ano ang posibleng ikatakot niya? Kiman, kung hindi tinulungan ng tatay ko ang pamilya mo sa panahon ng krisis, wala ka sana ngayon. Kabanata 859. Nalantad, bugbugin siya hanggang mamatay. Kiman Wharton, sabi ng mga sabi-sabi na isa kang magalang na tao na puno ng hustisya, gayunpaman, sinong mag-aakalang isa ka talagang kasuklam-suklam, pangit na tiran. Napaka-ambisyoso mo talaga. Ang mga salita ni Isaiah ay ikinagalit ni Kiman ngunit pinigilan niya ang kanyang galit at mahinahong nagsalita, Isaiah, Hale at Luke Ian's affair ay aking pagkakamali. Ngunit, hangga't binigay mo sa akin ang armor dagger, ako, si Kiman Wharton, ginagarantiyahan kita na ipaghihiganti ko ang iyong pamilya. Sa tingin mo ba ako ay isang 3 taong gulang na bata? Namumula ang mga mata ni Isaiah at ang kanyang ekspresyon ay mabangis. Kiman, kahit nasa kamay ko ang punyal, hindi ko ibibigay at itatapon na lang sa karagatan. Hindi ako mahuhulog sa mga peking pakulo mo. Ikaw, ang lakas ng loob mong bastyusan ang tatay ko. Tumugod si Hailey at muling sinampal sa mukha. Isaiah, huwag mong isipin na hindi ka namin sasaktan.
Maniniwala ka ba sa akin kung sasabihin kong hihiwain kita at aipakain sa mga aso? Dagandong. Nagpakawala ng malahayop na dagandong, biglang nagkaroon ng lakas si Isaiah at hinawakan ang leeg ni Hailey. Napakalakas ng kanyang puwersa kaya namuti ang kanyang mga mata at halos himatayan. Agad namang sumugod sina Kiman at Lucian nang masaksihan nila ang eksenang ito. Matapos mapalipad ni Kiman si Isaiah sa isang light flick lang, tumakbo si Lucian at binugbog siya. You, how dare you lay your hands on my Hale? Pagod ka na bang mabuhay? Bubugbugin kita hanggang mamatay ngayon o hindi Flavius ang apelyido ko. Umulan ng suntok sa mukha ni Isaiah. Pagamat nakaramdam siya ng matinding sakit, ang sakit sa kanyang puso ay higit pa rin sa pisikal na sakit. Itinikom ni Isaiah ang kanyang mga ngipin habang umaagos ang dugo sa kanyang bibig. Kahit na siya ay isang iskolar, ang kanyang pagmamataas mula sa pamilya Yoder ay hindi nasira. Pilit na tiniis ni Isaiah ang sakit ng walang kahit isang ingay. Stop for a moment. Utos ni Kiman, dahilan para tumabi sandali si Lucian. Isaiah, ito na ang huling pagkakataon na ibibigay ko sa iyo. Ibibigay mo ba sa akin ang armor dagger? Puwey. Tinuraan ni Isaiah ng dugo si Kiman at sinabing may mabangis na ekspresyon, sa panaginip mo, Kiman Wharton. Hindi ko pa nakita ang bagay na iyon, at kahit na mayroon ako nito, hinding-hindi ko ito ibibigay sa isang asong tulad mo. Pugbugin siya hanggang mamatay. Nawalan na ng pasensya si Kiman. Agad na sinugod ulit ni Lucian si Isaiah. You. Ganun na bakat hindi ang bibig mo. Puputulin ko ang bibig mo at isa-isa kong bubunutin ang bawat ngipin mo. Tinampal ni Lucian si Isaiah na puno ng dugo ang bibig. Galit niyang tinitigan ang mga ito at sinabing, ako si Isaiah Yoder, hinding-hindi kayo mapapatawad kahit na maging multo ako. Sino ang sinusubukan mong takutin, sa tingin mo ay napakatigas mo. Babuliin ko ang lahat ng buto mo sa pulbos ngayon at hihiwain ang iyong karne para aipakain ni Hale sa mga aso. Hinawakan ni Lucian ang mga braso ni Isaiah at pinaikot hanggang sa madislocate. Kahit anong pilit niya, hindi nakayanan ni Isaiah ang sakit at kalaunan ay nagpakawala siya ng nakakatusok na hiyaw na ikinahati ng langit. Maya-maya lang, may tumigil na sasakyan sa harap ng gate ng Wharton Estate. Pumaba ng sasakyan si Chasing Wind at pinagbuksan ng pinto sina Tyr at Sophie. Sa likod ng kotse ay isa pang 10 kotse, na may mga miyembro ng 6 doors na pinupuno ang bawat isa. Sa takot na hindi maniwala si Isaiah sa kanyang lakas at tumangging sumama sa kanya, dumating si Tyr na handa upang ipakita ang kanyang kapangyarihan upang tiyakin ang kanyang dating kaibigan. Sa kanilang paghahanda para makilala si Isaiah, napag-usapan din nina Tyr at Sophie si Kiman Wharton. Dahil handa siyang tulungan si Isaiah kahit na kailangan niyang labanan ang 4 na dakilang angkan, naisip nila na siya ay isang mahabaging tao na nagmamalasakit sa katarungan. Sa mundong ito, maraming tao ang peke. Ang makahanap ng taong katulad ni Kiman ay bihira. Kaya naman nagpasya si Tyr na gamitin ang kanyang kapangyarihan para tulungan si Kiman. Gayunpaman, sa sandaling bumaba ang dalawa sa kotse, nakarinig sila ng malakas na sigaw mula sa loob ng estate. Nagpalitan ng tingin ang dalawa. Sumimangot si Chasing Wind. Bakit may mga sigaw na nagmumula sa loob? Nagdilim ang ekspresyon ni Tyr. Kahit na 10 taon na ang nakalipas, nakilala pa rin niya ang boses ni Isaiah. May problema si Isaiah, dali, tara na. Umungol si Tyr, agad na nagmamadaling pumasok sa estate kasama ang Chasing Wind na sumusunod malapit sa likuran. Masyadong mabilis ang kanilang takbo, hindi na nakahabol si Sophie at naiwan. Sa Lotus Pond, ang lahat ng buto ni Isaiah ay na-dislocate ni Lucian at siya ay nasa lupa, humihingal. Tinadya ni Lucian na hindi baliin ang alinman sa mga buto ni Isaiah, sa halip ay sadyang i-dislocate ang mga ito sa masakit na posisyon at pagsuray-suray din ang mga kasukasuan ng kanyang katawan. Pagkatapos, dahan-dahan niyang binasag ang bawat buto ni Isaiah sa pinakamalupit na paraan na posible. Gusto niyang mamatay si Isaiah sa sakit at kawalan ng pag-asa. You disabled. Simula nang mamatay ang buong pamilya mo, wala ka ng dahilan para mabuhay pa sa mundong ito, di ba? Pero, hindi kita hahayaang mamatay ng ganoon kadali, unti-unti kitang pahihirapan. Niyakap ka na ni Hale pero hindi mo pa rin binigay sa kanya ang armor dagger. Trash like you makes me angry. Habang gumagapang si Isaiah sa lupa, ang sakit na nararanasan niya ay mas malala kaysa kamatayan. Tinitigan niya silang lahat gamit ang dagwang mga mata, kung saan umaagos pa rin ang dugo. You dare stare at me.
Lucian, tanggalin his eyeballs out now, utos ni Hailey. Sa isang tusong halakhak, inihanda ni Lucian ang kanyang mga kamay sa isang grabong posisyon at hinanap ang mga mata ni Isaiah. Biglang lumipad ang isang gintong lumilipad na kutsilyo. Napasigaw si Lucian sa sakit nang tumusok ito sa kanyang mga palad. Kumunot ang noo ni Kiman at sumigaw, "Sino?" Dalawang figure ang lumitaw sa napakabilis. Isaiah. Puno ng galit si Tyr nang makita ang kalagayan ni Isaiah. Agad siyang pumunta sa tabi ng kaibigan at niyakap ito, puno ng galit. Ang malupit na paraan. "Sino ka? Paano ka napunta sa estate ng pamilya Wharton?" Laking gulat ni Kiman dahil marami siyang bantay na nagbabantay sa lugar. Punong-puno ng pagnanasa ng dugo, lumingon si Tyr kay Kiman at sa iba pa at nagtanong, "Kayo, bakit ninyo ginawa ito kay Isaiah?" Malamig na tawa ni Kiman. "This trash was not willing to pass me what Scott Yoder gave him. Of course he had to be punished." Kabanata 806 na po. Kung gusto mo. Nagdilim ang ekspresyon ni Tyr habang seryosong nagtanong, "You are Isaiah's fiancé. Brat, huwag kang magbubuga ng kung ano-ano. Paano nababagay ang basurang ito sa isang babaeng katulad ko?" Naiinis na sabi ni Hailey. Sa sandaling ito, gulat na gulat pa rin si Isaiah. Ilang saglit ang itinagal niya para mabawi ang kanyang katinoan. Hindi makapaniwalang tumingin siya kay Tyr. Ikaw, Isaiah, nakalimutan mo ba ako?" Tyr Summers. Ginamit ni Isaiah ang buong lakas niya para isigaw ang pangalan ni Tyr. "Tyr, ikaw, nawala ka pagkatapos itaboy ng pamilya Summers. Paano? Basta naaalala mo ako." Pagkatapos ay naglakad si Tyr patungo kay Isaiah at idinagdag, "Kuya, sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari dito. Tutulungan kita." Pinood ni Isaiah ang nangyari kay Tyr. Matapos makinig sa kaibigan ay naglalabasan na ang mga ugat ni Tyr sa galit. Nagulat din si Chae Seung-win nang marinig ang nangyari. Mayroon talagang isang tao sa lupa na gagawa ng mga walang kabuluhang aksyon. Walang awa, ungol ni Chae Seung-win. Siya ay isang mahabagin na tao. Hindi man lubos na kilala ni Chae Seung-win si Isaiah, ngayong alam na niya ang tungkol sa trahedya ni Isaiah, hindi niya maiwasang gugustuhin na bugbugin ang mga ito. "Chae Seung-win, tulungan mo akong alagaan si Isaiah. Kailangan kong tulungan ang kapatid ko," utos ni Tyr. "Oo." Pumunta si Chae Seung-win sa gilid ni Isaiah. Tumawa si Kiman at sinabing, "Sino ka? How dare you come here?" Tinitigan ni Tyr si Kiman. "Hindi mahalaga kung sino ako, ang mahalaga ay mamamatay ka ngayon. Ikaw lang." Hindi pinansin ni Tyr si Kiman at sinabi kay Isaiah, "Brother, how do you want to deal with these people? I can satisfy you." Sa nagngangalit na mga ngipin at nakakuyong na kamao, si Isaiah ay parang sisubog na ang kanyang dibdib nang maalala ang eksena kanina. "Kung paano nila ako tretuhin kanina, gusto kong mabayaran ito ng 10 ulit. Sa gusto mo." Tumabog ang pasabog na aura ni Tyr habang nagsasalita. "Hindi ko alam kung saan nanggaling ang isang magsasaka na tulad mo, pero how dare you treat my father this way? Isa pa, Isaiah, huwag mong isiping mapoprotektahan ka ng dalawang magsasaka na ito. Mamamatay kayong lahat dito ngayon," sabi ni Hailey na mayabang. Bilang miyembro ng pamilya Wharton, may karapatan siyang maging mayabang. Maingay. Umungol si Tyr. Hindi siya nagpakita ng awa. Lumitaw sa harap ni Hailey sa isang iglap, sinampal niya ito sa buong mukha, dahilan upang siya ay mapadpad ng mahigit 7 hanggang 8 metro ang layo. "Hail!" Sigaw ni Kiman. Punong-puno ng kapangyarihan ang kanyang katawan. "Magsasaka na hindi alam ang kanyang lugar, gaano kalakas ang loob mong hawakan ang aking anak. Patay ka." Pagkasabi nito, tumakbo si Kiman na parang bala. Kahit na si Kiman ay hindi kasing lakas ni Locke, na isang master-level swordsman, isa pa rin siya sa mga nangungunang fighter sa Hilaga. Siya ay nag-empake ng suntok. Kung ang kapangyarihan ni Kiman ay ihahambing sa mga mandirigma sa timog, ang kanyang antas ay mas mataas kaysa kay Din Young at sa 6 Aces ng Canentine Mansion. Sa makatuwid, si Kiman ay itinuturing na isa sa mga makapangyarihang mandirigma. Gayunpaman, nagawa ni Tyr na talunin ang mas malalakas na manlalaban tulad ni Sachin. Si Kiman ay wala. Tumakbo si Kiman patungo kay Tyr at naghagis ng parang martilyo na suntok. Gayunpaman, madaling tumabi si Tyr at sinalo ang kamao. "Masyadong mahina ang mga kamao mo." Nang ibalik ni Tyr ang isang suntok ay isang malakas na putok ang narinig at napaatras si Kiman ng ilang hakbang. "Ganyan ang kapangyarihan mo.
Ang eksenang ito ay nagulat sa lahat, kasama na si Isaiah, na hindi makapaniwala. Matapos ang 10 taon, hindi niya inaasahan na magiging ganito kalakas si Tyr. Kumunat ang noo ni Kiman, na pagtantong hindi normal si Tyr. Muli siyang umatake ng mas malakas. Bang, bang, bang. Isang sunod-sunod na suntok ang inilunsad, na may 9 na suntok na patungo kay Tyr sa isang iglap. Maaaring masira ng bawat isa ang isang lock, gayunpaman, madaling pinigilan ni Tyr silang lahat. Mamatay. Umiwas si Tyr at sinampal si Kiman. Pak! Dama po ang sampal sa mukha ni Kiman, ang malakas na puwersa ang nagtulak sa kanya sa ere. Nang bumagsak si Kiman sa lupa, iniluwa niya ang bibig na puno ng dugo. Sa sandaling ito, pakiramdam niya ay nawawala ang lahat ng lakas niya. Isang ideya ang naisip niya, hindi siya kasing strong noong bata pa siya. Si Kiman ay isang matandang Zoro. Alam niyang hindi niya kayang talunin si Tyr, kaya sumuko na siya sa pakikipaglaban dito. Mga mandirigma ng pamilya Worten, pongol ni Kiman. Sa isang iglap, maraming figure ang lumitaw mula sa lahat ng direksyon. Ang bawat tao ay naglalabas ng malakas na aura. Ang pamilyang Worten ay isang martial arts family, habang si Kiman ay orihinal na isang high-level na martial arts master, kaya naman gusto niya ang armor dagger. Ang pagkakaroon ng isang mahusay na sandata ay mahalaga para sa isang martial arts practitioner. Iyon ang dahilan kung bakit ang pamilya Worten ay nagsanay ng mas maraming mandirigma kaysa sa isang normal na pamilya ng negosyo. Sa loob ng 10 segundo, mahigit 10 mandirigma ng Worten ang dumating, kasama ang mga gwardya. Pinaikit ni Tyr ang kanyang mga mata at tinuya, "Ano, hindi mo ako matatalo kaya kailangan mong tumawag ng tulong." Umuso si Kiman. "Ako, Kiman Worten, ay walang pakialam sa proseso, tanging ang mga resulta. Brat, hindi ka masama. Ngunit dahil nang ahas kang pumasok sa tirahan ng pamilya Worten, lahat kayo ay mamamatay ngayon. Are you trying to outnumber us?" Pabirong tanong ni Chasing Wind. Tinitigan ni Kiman si Tyr and the rest. "So what? This is my territory." Tumawa si Chasing Wind. "Hehe, hindi ako makapaniwala na may isang tao sa norte na susubukang ikumpara ang mga numero sa 6 doors. 6 na pintuan." Natigilan si Kiman at ang iba pa. Sa sandaling ito, inilagay ni Chasing Wind ang kanyang mga kamay sa kanyang bibig at sumipol. Sa isang iglap, mahigit 10 ganap na nakabaluti na miyembro ng 6 doors ang sumugod mula sa harapang pintuan ng tirahan ng pamilya Worten. Hindi nagaksaya ng oras si Tyr habang parang tubig ang rumaragas ang miyembro ng 6 doors. Isang gintong scalpel ang lumitaw sa kanyang kamay, na pagkatapos ay inihagis niya. Pew! Pew! Pew!